Magandang oras mga kababayan, mga kagulinhoy. Noong kamakalawa ay bumisita si Risa Hontiveros, ang ating senadora, sa Pag-asa Island para matingnan ang sitwasyon sa mga nakatira doon na mga Pilipino. Well, nasaksihan mismo ni Risa Hontiveros gaano kalupit ang mga insik na nagbabantay diyan sa malapit sa Pag-asa Island. Dahil nga malayo pa yung kanyang sinasakyang eroplano ay nag-radio challenge na kaagad itong mga tsikwa na ito. Hay nako, nasa teritoryo pa ng Pilipinas ay pinagbawalan na tayo eh. Grabe talaga mga kababayan. Ito yung plano ng China na itong siniwalat ng Amerika na hindi pala titigil yung China talaga sa panggugulo diyan sa WPS hanggang 2060. So 2060, ano na tayo ngayon? 2026. So mayroong pang 34 years pa na makikibaka ang China na baka makuha nila ang karagatan diyan sa WPS. Ganon din ang gagawin nila sa Japan, sa Taiwan, sa teritoryo ng India, sa teritoryo ng Russia na malapit sa China. Yan ay agawin talaga pala ng China sa taong 2060. Yan yung huling taon na sila ay makikibaka. Ibig sabihin, pwedeng mangyari ang giyera before 2060. Ayon, pero sigurado ako patay na yung Xi Jinping na yan eh. At kapag ang humalili sa kanya ay makademokrasya, ay hindi na matuloy ang plano na yan na 2060 ang huling panggugulo ng China sa buong mundo. Hindi na yan mangyayari kasi kung papalit kay Xi Jinping, meron kasing napipintong revolusyon dyan sa China eh. Yung isang general na kinulong nila ngayon. Kinulong ni Xi Jinping yung isang general na makademokrasya. Kaya kung magkaroon ng ng revolusyon sa China, ay hindi na mangyayari yung kanilang pang-aagaw ng mga teritoryo ng may teritoryo. Diba sa India nga ay naku grabe. Nandyan talaga. Inagaw na yung Bhutan eh. Yung monasteryo ng mga Buddhist inagaw na ng China. Kailan ba nagiging Buddhist ang China? Ang China ay Taoism yan eh. Confucianism. At naniniwala yan sa mga emperor, naniniwala sa mga Taoist priest, di ba? Hindi yan mga Buddhist. Ang Buddhist talaga ay mga Indians. Kaya eto, panoorin natin ang paglapag ni Risa Hontiveros doon sa Pag-asa Island noong kamakalawa. Ryan, kabilang sa pinuntahan sa MD flight ngayong araw na nag-take off mula dito sa Puerto Princesa, Palawan ay ang Pag-asa Island kung saan patungo pa lamang sa lugar ay ilang beses na nag-range of challenge ang China. Ayan. Narinig ito mismo ni Senador Risa Hontiveros lula ng stress na karavan ng Philippine Coast Guard kasama si Commodore J. Tariela at ilang miyembro ng media. Ryan, kabilang sa pinuntahan sa MDA flight ngayong araw na nag-take off dito sa Puerto Princesa, Palawan ay ang Pag-asa Island kung saan patungo pa lamang sa lugar ay ilang beses na nag-radio challenge ang China. Narinig ito mismo ni Senador Risa Hontiveros lula ng stress na karavan ng Philippine Coast Guard kasama si Commodore J. Tariela at ilang miyembro ng media kabilang ang PTV News. Ayan, so grabe pala no. Dalawang messages kagad, isa sa hangin, isa yung radio challenge at isa rin pumapasok sa mga cellphone. Habang naririnig ang Chinese radio challenges ay napapailing si Senador Hontiveros. At sabi nga niya ay nakaka-offend dahil nangyayari ito sa West Philippine Sea. Dagdag pa yung natatanggap niya na Chinese roaming messages sa cellphone. Na araw-araw talaga silang manggugulo, mangharas dyan sa WPS, sa Pag-asa Island, Kalayaan Group Island, lahat ng mga yan. Yung isang malungkot kasi yung nangyari diyan sa Spratlys, yung nakuha ng mga insik ang Mischief Reef. Ang Mischief Reef, yun yung tinambakan nila noong 2018-2019 noong si Digong pa ang presidente at bising-busy ang tao sa COVID. Ay walang nakatutok doon sa
sa pagtambak ng China sa Mischief Mischief Reef. At meron pang isa yung Fiery Reef. Dalawa yan na ginawang artificial island at ginawang base militar ng China. Kaya malapit lang yan Mischief Reef, malapit lang yan sa Pag-asa Island. Kaya kung magkagera ay pwedeng atakihin ng China ang Pag-asa Pero kung sa China talaga yung mga dyan, isla, bakit Pilipino ang mga nakatira dyan? Kaya yun ang unang pagbasihan at hindi lang yan, the 2016 arbitral ruling ng International Court, inaward sa atin yan. Binigay na sa atin yan yung mga kaisla-islahan dyan. International law yun, sa International Court. Ngayon, hindi lang yan, ay yung UNCLOS, yung International Conventional Law of the Sea, ay nagsasabi na ang 200 nautical miles galing sa iyong baybayin, yung mga karagatan dyan na aabot sa 200 nautical miles, ay sa inyo na yan. Kahit sa ang bansa, ganun ang batas. Kahit sa China, hanggang 200 nautical miles lang sila. Ang China, sinakop na hanggang 1,000 nautical miles. Umabot na ng Pilipinas. Napakawalang hiya. Parang hindi nila binigyan ng right of passage yung international na mga barko parang lupa din yan na kailangan merong highway, merong passage, merong dadaanan ng tao. Parang ganun din Parang ganun din yon. Ang ginawa ng China, sinakop lahat At kung merong mang dadaan daw diyan ay hihingi ng permiso sa China at sa hinaharap ay magbabayad na sa China. Kapag dadaan diyan ng mga commercial vessel sa WPS ay magbabayad sila sa parang toll gate ng China. Parang lalagyan nila yan ng toll gate kapag nakuha na nila yan. Kaya hindi papayag ang Amerika, lalo na ang Amerika ang bumili ng Pilipinas from Spain. Nang makolonize ng Spain ang Pilipinas, binili ito ng Amerika sa Spain para mapunta sa Pilipinas. At ibinigay ang ating kalayaan, yan yung Independence Day. Pero gumastos ang Amerika ng $200 million ang pagbayad ng Amerika sa Spain para aalis na ang Spain at temporarily Amerika ang namamahala sa atin noon, pero dahil sa sobrang pride natin, gusto nating independent, kaya binigyan tayo ng kalayaan ng Amerika. Kaya malaki ang utang natin sa Amerika noon, $200 million. Sa ngayon ay na yan times 5 na yan or times 10 kasi noon pa yon, mga kababayan. Kaya ang Amerika hindi talaga papayag na kunin ng China ang WPS o anumang parte ng Pilipinas dahil nga sa Amerikano talaga to, sa Amerika ang Pilipinas kasi sila yung bumili. Pero ibinigay lang nila sa Pilipinas para magkaroon tayo ng kalayaan. Napakabait ng Amerika noon hanggang ngayon, di ba mga kababayan? Balik tayo kay Risa Ontiveros sa Pag-asa Island, video courtesy ng People's Network. Nakaka-affect talaga yung mga Chinese radio challenges, pero sapat na sinasagot ng Coast Guard sa iba't ibang features dito sa West Philippine Sea at mula din dito sa aeroplano natin. Laging iginigiit yung UN Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Tama. Pagkalapag sa Pag-asa Island, Nakaka-affect talaga yung mga Chinese radio challenges, pero sapat na sinasagot ng Coast Guard sa iba't ibang features dito sa West Philippine Sea at mula din dito sa aeroplano natin. Laging iginigiit yung UN Convention on the Law of the Sea at saka yung 2016 Arbitral Award, kung kaya't unit dito ay may mga development plans. pagkalapag sa Pag-asa Ayan, Island so ay siguradong sinalubong ang nanonood senador ngayon ang China kay ng Risa komunidad Ontiveros ng mga Pilipino na At, nakatira roon. sabihin lang na Ito po, ang unang mahirapan beses tayo na agawin ng nakapunta si Pag-asa Hontiveros Island. sa Hindi Pag-asa Island. Pwedeng agawin ng Pag-asa dahil Never give nariyan na up tayo nakatira any ng part mga of the Pilipino at Philippines. meron ng Di ang dyan. Pag-asa Island, Meron ng di souvenir ang Kalayaan at Island Meron Group. ng And mayor mismong yung local government mayor dyan. unit dito ay may mga Konsehal. development plans. Kaya yan ay part of the Philippines. Noon pa man, kasama ng Kalayaan Group of Island
at saka mga isla-isla dyan sa Spratlys. Kaya iminungkahi ni Tariela, ni Commodore Tariela, na sana ay bumisita rin si Robin Padilla, si Cayetano, si Marcoleta, at yung iba pang mga didilis na mga didishit na senador, na mga traidor sa bayan at traidor sa pagiging senador. Kasi senador pala sila ng China, hindi ng Pilipinas eh. Bakit ipaglaban mo ang China, Pilipino ka? Napakagago. Di ba? Ugag eh. Robin Padilla magiging Vice President. Anong mangyari sa Pilipinas? BP Sara maka-China plus Robin Padilla maka-China. Paktay na tayo diyan, mga kababayan. Kaya isipin nyo, kung talagang idol nyo si BP Sara, okay lang yan kung hindi siya maka-China. Pero maka-China siya eh. Kaya wag natin isugal ang Pilipinas dahil lamang idol nyo si BP Sara. Hindi naman kayo binibigyan ni BP Sara ng 1 million, di ba? Bakit nyo ibubuto yan? Maka-China eh. Nandiyan pa si Robin Uod. Ay nako. Yung bigote, di ba? Na Mr. Suave effect. Tsaka sobra na, tama na. Robin Padilla, ang tagal-tagal na sa Senado eh. Pinipirahan lang ang Pilipinas. Mga kababayan, sayang yung sinisweldo niyan. Walang kakwenta-kwenta, bakasyon ng bakasyon sa dahig. Nakipag-usap sa mga chicks doon sa dahig. Di ba? Nakikita naman natin yun. Nililibre daw siya ng mga OFW sa dahig eh. Siyempre, idol sila ng mga babaeng yon. Kaya nagselos yung asawa niya eh. Dahil tabi-tabi, katabi niya yung mga mga chikabib sa dahig. Robin Padilla, Mr. Suave, Robin Uod, ay nako, maka-China, Chinator, ano pa. Diba? Okay, tapusin na natin ng balita, courtesy ng The People's Channel. Sa gitna na naging usapin sa KIG na is ng lokal na pamahalaan na makabisita rin sa kanilang lugar ang iba pang opisyal ng gobyerno. Ayun. Ayon din kay Tariela, nananatiling bukas ang kanyang imbitasyon sa mga mambabatas na dati na niyang binanggit para magpunta sa West Philippine Sea. Ayan, no? So Sa yan yung gitna na naging aerial usapin view ng sa Pag-asa KIG, Island. Oh. Meron ng nais ng airport. lokal na pamahalaan na makabisita rin sa kanilang lugar ang iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon din kay Tariela, nananatiling bukas ang kanyang imbitasyon sa mga mambabatas na dati na niyang binanggit para magpunta sa West Philippine Sea. Kaya sinabi ko, hindi lang Okay, sila. so No? It's ayan an nga. open invitation for Robin everyone. Padilla, tumapak ka nagkataon na lang ngayon ngayon, sa of course, Pag-asa Senator Island Rizal para Ontiveros makita mo is, na may mga the first Pilipino. one na Marcoleta, na tumapak sumama ka sa atin naman. sa MDA flight. Palagi Ako kang, naunawaan ko naman po kung ano mga China sinasabi kayo. nila dahil hindi nila Ano ako bang maintindihan yun. hindi ng China Pero sa'yo? kami po dito, okay lang sa Maka-China amin yun. talaga. Kailangan namin unawain. Ang Pero dami mas pang maganda issue pumunta tapos sila. China pa yun. Maunawaan nila na ang Naglalaban. pag-asa ay atin at ibang pictures Kaya na ito, mayroon tayo sa taga PDP Pag-asa Island, marami na dyan eh. Marami nang isinilang dyan. Ang maganda, subsidize yung mga tao dyan eh. Subsidize ng gobyerno. Of course, natatakot din yung mga tao na yan. Baka isang araw lulusob ang China dyan. Pero kung pag-usapan natin ang yamang dagat na makukuha dyan, grabe, mga tuna, mga bariles, malalaking isda, perlas, taklubo, giant clamshell, nariyan lahat. Kasi yan nga ay reef eh. Mababaw na mga karagatan ng nariyan, so diyan nagbe-breed ang mga isda, diyan dumadami. At nandyan diyan makukuha yung mga preskong mga halamang dagat. Ay naku mga kababayan, tapos ibibigay natin sa China. Yun ang mungkahi ni Marcoleta. Kaya kung sino man ang bubuto pa kay Marcoleta sa 2028, mag-isip-isip nga kayo kung idol nyo yan. Baka paggising natin, China na tayo eh, mga kababayan. Kaya kung sino man ang traitor ng bayan, of course, kalaban niya ng tunay na mga mamamayang Pilipino. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa aking mga avid followers at sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita sa ating channel. Huwag kalimutan, i-click ang ating subscribers button. Yan ay malaking tulong para lalago ang ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.